Marami po sa ating mga kababayan dito sa Canada ang nagdo-double job o dalawa ang trabaho. Pero meron pong ilan na tatlo, apat o mahigit pa ang kanilang mga ginagawa makasabay lamang sa buhay Canada. Pero ano nga ba ang hirap na kanilang dinaranas? At ano ang epekto nito sa kanilang personal na buhay at sa kanilang pamilya? Narito po ang Omni Filipino Special Report na pinamagatang Hustle Queen. They're left with no choice. It's either they do that or they're not gonna survive. Naku, yung asawa ko pala. Walang breakfast na matino. So they need to prove to themselves tama itong desisyong ginawa ko. So I have to do whatever it takes to make it here. Nakakatulog na ako. 17 years na ako dito sa Canada. Ang trabaho ko dito is tatlo. Ang pinaka full-time ko is nanny and Tim Hortons. At ang pangatlo is part-time job sa matatanda, cleaning. Dalawang full-time, like I sleep only for 4 hours a day. So walang day off. High cost of living ang Toronto. So kung isang job lang is not enough. I mean, enough, pero hindi ka makakatulong sa pamilya mo sa Pinas at saka hindi ka rin makakaroon ng savings. Ang nanay ko is 80 years old na. So, at saka may PWD akong sister. So silang dalawa ang pinapadalhan ko every week. Walang breakfast na matino. Technique ko is kumakain ng masustansyang pagkain, and then pag nagta-travel ako by bus, tulog. By train, tulog. Turn left, then turn left. Turn left, then turn right. So yung mga gastusin na nagtutulak sa mga Pilipino na kailangang magtrabaho ng isa, dalawa o tatlong trabaho, una sa lahat, pambayad sa renta ng bahay or bahay. Pangalawa, pagkain, mga insurance, car insurances, mga insurance ng mga anak kasi importante dito yan. Sasakyan, mga bayarin sa sasakyan, at kung ano pang utang na kailangan nilang bayaran, right? So most of them, pagpunta dito, may mga utang na naiwan sa Pilipinas. So they also have to work hard para punan yan. They're left with no choice. It's either they do that or they're not gonna survive. Kasi sinugal din nila ang kung anong buhay sila meron sa Pilipinas to come here, right? So they need to prove to themselves tama itong desisyong ginawa ko. So I have to do whatever it takes to make it here. Sunduin mo na lang ako mamaya. Mamaya ano kita, mga after 4 hours, pagdating ko din mga 3. I think malaki ang influence ng social media. Being in a community na magara ang mga damit, ang mga sasakyan at mga gamit, I have to be in to that community. So, I have to spend also. Gobyerno ng Canada, meron siyang survey na ginawa na lumabas dun sa survey na hindi siya, hindi income ang problema, kundi yung mga habits ng mga tao na hindi sila nagbabudget, nag-spend sila more than they earn, wala silang emergency fund kung sakaling may mangyari. Ang kailangan talagang gawin ay i-budget. Magkaroon ka ng monthly budget. Kung wala kang budget, ibig sabihin wala kang goal. Ang tendency mo is yung spur of the moment na kung bili-bili may makita, bili na lang kaagad. Wala kang reference to know if it's a good decision or not. Enjoy lang. Pagtatrabaho, isipin mo na lang na kumikita ka rather than nasa Pinas, wala tayong trabaho. Lucky enough na nandito tayo. Hindi magandang epekto. Siyempre, kulang ka sa oras sa kanila, yung mga banding nyo. Although, kahit papaano, sinisingit ko naman na mag-off din, pero kailangan mo ng quality time sa pamilya.
breakfast, and then merienda time before going to Lolo and Lola's house. Wala kaming umagahan. Yung nangyayari is, ipagluluto ko lang sila ng one time a day. Nandyan yung pang-dinner namin at saka baon sa lunch kinabukasan. Social life sa pamilya, personal ko wala. As in, zero social life. Walang day off eh. Purple and green. Oh, you don't like green? Ang epekto sa mga bata ay malaki. What about the car, the blue car? Kasi parang nawawalan sila ng time sa mga anak nila, hindi nila namamalayan na lumalaki na, and then doon tayo nagkakaroon ng mga social problems sa mga bata. Wiggle, wiggle! They cope in many different ways. Some of them end up in, bad company of friends, so they end up in addiction, they end up not going to school. As an effect, children has a lot of issues, mentally, psychologically, right? They tend to cope in different ways, like drugs, or not attending school, or getting married earlier to be able to build their own family because they long for that belongingness. So, minsan, mas marami ka pang time na nagugugol sa trabaho kaysa sa bahay or sa asawa mo. Which in turn can manifest into like domestic issues within the husband and wife. Nagkakaroon ng cheating, na-in-love sila sa kasama sa trabaho kasi mas more ang time nila sa kasama sa trabaho kaysa sa asawa. So, doon na-disintegrate ang Filipino family. Grabe tong travel na to. Inikot ko yung GTA. Hindi naman worst dahil binibigyan ko ng time na matulog talaga, pero yung iron ko is mababa. Last time talagang as in nag-red yan na yung hemoglobin system is hindi maganda. Karamihan po ng pasyente ko Pilipino at karamihan doon ay working class. So marami sa kanila ay hindi lang isang trabaho, dalawa o tatlo. When the diabetes are not controlled and it's at the latter end of the disease process, then it could cause problems with the heart, causing heart attacks, or it could cause strokes, or it could also cause kidney failure that would require them to undergo dialysis. So they do become fatal if not controlled.